Anong kasalanan ko? Wala naman akong ginawa ah. Pag-usapan natin ang mga katagang ngayong araw na ito. Magandang araw mga kapatid, ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo natin ngayon ay hango sa ikatlong kabanata ng Marcos, talata 1 hanggang 6. Sabi dito, noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya doon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparating sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan si Jesus ng mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mayroong dalawang uri ng kasalanan. Ang kasalanan ng paggawa at kasalanan ng hindi paggawa. Ang kasalanan ng paggawa o sin of commission ay mas madali nating nakikita at nakikilala. Marahil, mas madali din nating naiiwasan dahil bago pa natin ito gawin, ay naiisip na natin kung ano ang masamang dulot nito. Sa kabilang banda, mas kailangan nating mag-ingat sa kasalanan ng hindi paggawa o yung sin of omission. Ang hindi paggawa ng mabuti sa oras ng pangangailangan, sa oras na ikaw ay may pagkakataon, at sa oras na ikaw ay may kakayahang gawin ito, ay kasalanan din. Madalas, nangyayari ito dahil mayroon tayong nakikita o ginagamit na dahilan para palampasin ang pagkakataong ito. Ilan sa mga halimbawa nito, mayroon kang nadaanan na flat ang gulong ng motor o ng sasakyan nila. Kahit na mayroon ka namang tire repair kit, mayroon kang pambomba ng gulong, pinapalampas mo ang pagkakataong tulungan ang tao na yun dahil baka mahuli ka na sa iyong lakad. O baka pagpawisan o madumihan ka pag ginawa mo yun. Ang pagpigil sa tsismisan sa eskwela, sa opisina o kung saan mang lugar, pinapalampas natin ang pagkakataong pigilan ito dahil interesado rin tayo sa kwento na yun. Dahil baka sa atin naman ibaling ang atensyon ng mga ito. Napapalampas din natin ang pagbibigay ng tulong pinansyal dahil may mas nauna tayong planong bilhin para sa ating mga sarili. At marami pang iba. Sigurado akong naranasan nyo ang mga bagay na yan. Sa mga pagbasa na nasa Ebanghelyo ngayon, parehong si David at si Jesus ay may dahilan upang hindi na nila ituloy ang paggawa ng mabuti ng mga oras na iyon. Subalit, nangibabaw sa kanila ang paggawa nito. Si David
Alam niya na maaari niyang ikamatay ang paglaban kay Goliath. Si Jesus, alam niya na ang pagpapagaling sa lalaki ay maaaring kahinatnan ng kanyang pagkakahuli, pagkakakulong at pagkamatay. Subalit, hindi nila pinalampas ang pagkakataong iyon. Habang patuloy nating iniiwasan ang paggawa ng masama, tayo rin ay dapat na humanap ng mga pagkakataon na gumawa ng mabuti. Ikaw, may mga napalampas ka na ba na pagkakataong makatulong sa kapwa? Dasal ko na bumalik ang mga pagkakataong iyon at nawa kapag nangyari yon ay handa ang ating puso na piliin ang paggawa ng mabuti kaysa sa mga bagay na pumipigil sa paggawa nito. Amen. Kung sa palagay mo ay makakatulong ang video na ito sa iyo at sa mga tao sa paligid mo, huwag mag-atubiling i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms at sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Maraming salamat po. God bless.